Hello kapare ko, wala ka bang wifi at naka-mobile data ka lang? And syempre, meron kang issues sa mobile data which is mabagal and syempre hindi ka makagamit ng maayos kasi nga nagkakaroon ng internet traffics and also madalas yung pagkaputol-putol ng signal. So in this video, may pag-uusapan tayo at also ituturo ko sa iyo kung paano natin siya mapifix using just your settings. So kung medyo interesado ka or gusto mo talagang malaman yung ibig ko sabihin, ngayon, simulan natin yung video pagkatapos ng intro. Let's go! So mga para ko, in this video gagamit tayo ng tinatawag na access point or aka APN. Para sa mga nakakaalam dyan kung anong APN, shoutout sa inyo. And also for those kapara ko na bago pa lang, ang APN ay isang settings ng device natin na kung saan kapag kinonfigure natin to, makakatulong siya sa internet connection ng mga mobile data natin. For those kapara ko na lagi nagtatanong kung meron ba sa Wi-Fi, meron ba sa pocket Wi-Fi, usually mga pare ko, yung APN is accessible sa mga pocket Wi-Fi like Globe, Home DSL, etc. Pero mga pare ko, yun ay kung meron kang firmware o kaya meron kang admin access. Kung merong admin access yung mismong router na gamit mo, syempre kapare ko, meron yun tinatawag na APN features. So kung meron kayo features na ganun, pwede nyo siyang gamitin. Ang problema nga lang, kapag bumili ka ng Globe at Home prepaid Wi-Fi ay hindi naman siya automatically na may admin. Usually kinakailangan mo siyang ipa-open line or kinakailangan mo magbayad para i-open yung admin access niya. So maghanap na lang kayo ng mga tao na marunong doon. Pero anyway, bumalik muna tayo sa mismong mobile data connection natin. Ang gagawin natin mga kapare ko is isi-set up natin yung ating APN. So paano gawin yun? Punta tayo sa ating settings. Sa loob ng settings, hanapin nyo lang yung SIM card in mobile data. Sa loob ng mobile data or SIM card in mobile data, ilulukit nyo lang dito sa mga SIM cards ninyo kung ano yung merong load. Usually dapat doon nyo talaga ilalagay kasi para makita ninyo yung effect ng ating mismong APN. Pero ang maganda dyan mga pare ko, any devices or any network is pwede yung mismong natin APN. So ibig sabihin kung Globe dito, Sun, Smart, etc. ka man, pwede yan sa'yo. So sa akin dito SIM card yung meron, kaya sa dito ko ilalagay yung aking APN. Hanapin nyo yung access point names. Minsan iba-ibang features natin, minsan APN lang yung nakalagay, click nyo lang din yon. Ngayon, kapag nasa loob na kayo, hanapin nyo lang yung new APN or add new APN, depende sa mga interface ng devices natin. Basta hanapin nyo lang yung add icon. Kapag nandito na kayo sa blankong sheet or blankong pahina ng APN na wala pang configure as in naka-not set lahat, huwag kayong alis dyan kasi ang ilalagay natin mga kapare ko is ang APN type na ito, yung Wi-Fi APN. Kagaya na nakalagay dyan sa title kasing bilis to ng Wi-Fi. Papakita ko sa inyo kung bakit, okay? Unang-una, i-setup na natin siya. Yung una niya is yung pangalan APN. Ito ay optional mga kapare ko. Ibig sabihin, pwede nyo palitan yung pangalan. Pwede nyo i-setup sa pangalan ninyo or kaya i-setup sa pangalan ng konsino. Okay, bahala na kayo dyan. Kung gusto nyo ilagay, walang problema, walang kaso doon. Pero yung mga susunod na configures or settings sa kinakailangan nyo i-setup is kinakailangan hindi mabago at yun lang mismo yung ilalagay ninyo. So ngayon, next na natin yung APN. Ito mga pare ko, kailangan tamang-tamang pagkakalagay, internet.se. Okay, internet.se yun lang. Walang iba, wala nang spacing, walang capitalization, just internet.se and yun lang. Tapos, okay? Pagkatapos yung iset, okay nyo lang. Punta kayo ngayon sa server. Ang server natin na gagamitin nyo is www.google.com kasi siya yung mas supported ng ating internet.se na APN. So, yan naman mga kapare ko ay depende kung may mga alam ko yung server na maganda, pwede nyo ilagay dito. Pero currently, mas supported kasi niya ang ating www.google.com. Kaya mas maganda siyang server sa internet.se APN. So, ilagay nyo lang. Wala capitalization and spacing, by the way. So, balik tayo sa ibaba. Punta tayo sa ibaba. So, makikita ninyo dito yung authentication type. Not set yan, guys. Wala kayong i-set up dyan. Basta not set lang or none. Dito naman sa ating APN type, dalawa yan. Kinakailangan nyo ilagay yung default and solve. Okay? Default and solve. Lalagay nyo lang siya ng quit pero walang spacing. Kagaya na nakikita ninyo. And then, put nyo lang ulit yung solve. Okay? So, yung next naman dyan mga pare ko is yung ating APN type and APN roaming protocol. Okay? Itong dalawan to. Ito. APN protocol pala and APN roaming protocol. Yung dalawang yan is make sure na nakaset sa IPv4 and IPv4.
huwag nyo siyang isa-set ng IPv6 or IPv4 and IPv6, basta nakaset lang siya sa IPv4. Mas mabilis kasi siya sa IPs na yun, okay? So dito naman sa ating better, ito ay nakaset lang sa unspecified. Pwede nyo rin iset ng LTE if LTE support yung area ninyo or maintain ng LTE. So sa area ko kasi maintain siya minsan, pero minsan bumababa siya ng 3G, kaya mas magandang iset up sa unspecified. So halimbawa natapos na ninyo yung pagsiset up, all you need to do is just back and then save nyo lang yung mismong APN. Make sure guys na nakasave yan, and then ang gagawin natin, off natin yung mobile data. Yan. And then airplane mode tayo at least 6 to 10 seconds para ma-refresh yung ating mismong IP. So ibig sabihin, naalisin natin yung connection natin sa tower, and then yung tower na kukunikan ulit natin ay bibigyan tayo ng panibagong IP, which is makikita natin kung congested ba or hindi. Okay? So halimbawa nakatapos na tayo ng 8 seconds or 10 seconds, I mean, open lang ulit natin yung mobile data, pero make sure mga pare kayo, bago nyo i-open yung mobile data, na nakaselect na siya sa ating new APN, which is yung Wi-Fi APN. Kapag na-check na ninyo na nakaset na siya doon, syempre ang gagawin natin mga pare ko is, pwede na siya. Ngayon, try muna natin sa speed test, at dito na natin makikita yung the moment of truth kung totoo nga bang mabilis or kasing bilis ng Wi-Fi namin yung mismong APN na to. Assurance meron siyang 77 jitter. By the way, hindi pa yun yung exact ano niya, kasi minsan nagpa-fluctuate yan. Assurance mga para kayo, meron tayong 33 or 36 or 37, minsan kanina pumalo siya ng 45 Mbps download speed. Super angas yung mga para kayo. Pero ito mga para kayo, take note lang, kasi ito base pa rin to sa area. Ang ibig sabihin mga pare ko, maaaring mas mabilis yung makuha ninyong result sa akin, pero maaari ding mas mabagal lang kaunti dito. Pero sure ako hindi yan bababa ng 10 Mbps, 100% mga pare ko. So try pa ulit natin, baka sabihin nyo chamba lang eh. Yan, try ulit natin. Tingnan natin kung ganun ulit kabilis. Yung jitter niya medyo mataas, no? Pero para sa akin okay pa rin yan mga pare ko, kasi nasa 2 digit lang naman. Wag yan eh, pumalo lang naman ng 3 digit. Medyo hindi siya pwede for gaming. Hindi siya applicable kung maglalaro ka ng game at mataas ang kanyang jitter. Yung ping niya, same lang din, nasa 2 digit, which is okay lang, walang problema, kagaya na sinabi ko. Pwede ka pa rin maglaro, walang problema doon or walang kaso doon. As you can see, 38.5. Okay, 38.5 naman yung kanyang downloads. So syempre, try din natin sa YouTube video para mapakita ko sa inyo na walang buffering to sa YouTube mga kapare ko. So kung ang purpose niyo is manonood lang kayo ng mga YouTube videos, bahala na kayo dyan, maghanap. Okay, so hanap tayo ng isang laro. Hindi na ako magpe-play ng ibang video mga kapare ko, kasi nung nakaraan nabigyan ako ng copyright strike kasi napakita ko yung ibang video ng iba ng walang consent nila. Kaya sa akin na lang or video na lang natin yung isa-set natin or papanoodin natin. Set natin to sa advanced 70 fps or 70p 60 fps na video quality. Assurance mga pare ko, walang buffering, kita nyo naman. Adjust konti, may konti, and then adjust ulit, siguro 1 second, and then okay na, yun lang. Okay, assurance mga kapare ko, super working ng ating APN. Kitang kita naman ninyo, no buffering. Siguro kung merong buffering, 1 second. Kagaya na sinabi ko mga pare ko, yung mismong result ng ating speed test is nakabase sa area. Maaaring mas malakas or mas mahina sa nakita ninyong speed test na meron sa akin. Okay, pero make sure lang mga pare ko na tama lahat ng configuration na nilagay ninyo. So yeah, yun lang mga pare ko, dito ang rin tatapusin yung video. Napakasimple lang naman ng ating method and also sa pagsasetup. If nagustuhan mo tong video na to kapare ko, huwag mo kalimutan i-hit yung like button, and also leave the comment down below kung gusto mo pa ng mga ganitong video, or kung meron kang suggestion or meron kang gustong sabihin, feedbacks, sabihin mo lang dyan sa ibaba. Masaya akong basahin yan, and syempre masaya akong replyan ka. Yun lang guys, peace.